Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat lang niatla karong kahaponon. O salamat ni atong Wednesday na silang Perne o iyang kauban. Dire uban kanato sa pagsimba atong Wednesday. Karong Wednesday, ang atong mensahe is more on kanang paghulat sa Ginoo. Kana mo na ato kay kita god dili gyud kahulat bitaw kayo. Muna itong mensahe karong Wednesday. I hope niatla karong Wednesday sa pagsimba alas 7. So, salamat sa atong choir members gahapon tungod kay ang ilang na-save siyam sa ilang sulwining. Salamat kay taana na siya. Kay bisan isa ra gani kabuok, malipay na kayong Ginoo ana dito sa langit. Isa ma-save, isa kakalag. Kanang siyam, dako na kayo itong pasalamat anang kalipay si Ginoo nga na ma-save. Then kita sa gihapon, kuyog bigihapon nilang Adit, nilang Jok-Jok, nilang Jek-Jek. Kami Jek-Jek may partner panghatag og trucks. Si Jed may drive dayon daghan pud may trucks na hatag hapon. So mauna atong kalipay sa pagpanghatag og mga trucks og atong gihangyo nga siguro tanan ta involved ta ng mga activities sa panghatag og trucks. Og niini kahaponon, salamat ta sa matag usa nga niya karon bisan gamay ra ta pero magapadayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios tungod kay hapit na ta ang dag-anan. Hapit na ang dag-anan. So mauna ni ang mga panahon karon kanang hinganlan ni og Laodicean ba? Laodicean nga panahon. Atong panahon ron ang Kristohanon dili bugnaw, dili init. Nga ana ang Laodicean nga church. Dili bugnaw, dili init. Mauna na siya nga kita kung mahimo i-counter na to na siya nga padayon kita sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Okay, so dito magdugay manindog ta. Abrihan nato ning atong imong Biblia pero og maklaro nimo nang Romans chapter 8:14 to 17. Mao na atong padayonon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ako mismo nalipay ko sa pagtuon aning Book of Romans tungod kay of all the New Testament, mauni ang lisod kayo nga sabton. Pero daghan tang mahibalan na niya siya. Okay na mo? Okay. Romans chapter 8:14 to 17. 14 kamay basa na. Ready, read. 15 go. 16 go. 17 go. Kaya apo tamahan na malangit nun, buhin mo nga Diyos. Salamat kay Ginoong nagapadayon mis pagsimba kanimo amahan. Nini kahaponon, salamat sa matag usang ni akaron. Salamat Ginoo gahapon adlaw naay nga save nga siyam ka kalag. Salamat kay Ginoo. Salamat ni adtong last Wednesday dunay misimba diri amahan nga bisan pa sa ilang kabisi ani sila sa simbahan nagapaminaw sa imong pulong. Salamat kay usab amahan sa manindot nga mensahe sa Sunday School. Bisan amahan sa manindot nga awit sa choir. Among ipasalamatan ikaw na sayod ka Ginoo sa ilang gihimo nga nakasave sila daghang kalag amahan. Dios nga langit non among pangamuyo kanimo Ginoo niini nga kahaponon kini imong ulipon nga way kahibalo tagaig igsusulti amahan. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ ug tabodi amahan the whole building sa bililhon nimong dugo bisan mga ekwipo lamong gigamit dinhi amahan ayaw tugote nga magdaot-daot Ginoo. Amahan na malungit nun
kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Nalingkod ta. Mao ni ang ang atong ibasa karong kahapon ingon diri sa Book of Romans. Ang Book of Romans ang kasulatan ni Paul. Si Paul nga kaniadto Saul nga usa ni ka taong abogado hait og salabutan, pero kaniadtong unang panahon wala di siya motuon Jesus Christ Ginoo. Doon ay panahon nga paingon sa Damascus, gidala siya mga gapuso ng mga Christian dito. Then nakatagbo siya siga diha sa dalan, nahagbong siya gisakyan. Then kadto dang siga dito si Jesus Christ to. Nangutana sa kinsa ka ako si Jesus Christ nga imong ginalutos. After that time, giayo nabuta man siya. Giayo siya gisugo pud sa Ginoo si Ananias nga adtuon si Paul hadlok pag si Ananias kay grabe gyud kay Paul sa unang pagtaral atong mga Christian. Pero giadto ni Ananias, giampuan siya ng Ananias nang hagbong ang murag himbi sa iyang mga mata. Matul pa. After that, si Paul pag human adto si Paul nagwali sa bahay ni Jesus Christ hantod sa iyang kamatayon. Mao na ang conversion ni Paul. So mao na yung gingon, mao na iyang gingon niya. 14. Kaysa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu, kanang Espiritu ni Holy Spirit ni. Kaysa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Kanang mabasa nimo diha nga Spirit nga capital is Holy Spirit na. Holy Spirit. Yung diri, kaysa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. Kay kamo wala managpakadawat sa Espiritu sa pagkaulipon, pag-usab, aron mahadlok. Apan kamo na nagpakadawat sa Espiritu sa pagkasinagop, adoption. Nga pinaagi nini kita nagatuaw Aba Amahan. Nga Aba Amahan or Aba Father, Aba Daddy. Parehas na siya. Verse 16. Ang Espiritu mismo nagapamatuod uban sa atong Espiritu nga kita mao ang mga anak sa Dios. Tanawan lang kanang 16 ha. Tutukin nga 16 Andre. The Spirit itself kanang capital is nga Spirit ya, Holy Spirit na. Then the Spirit itself beareth witness with our spirit. Kanang small is nga spirit ato ng espiritu. Katong espiritu nato nga dili maka-communicate sa Ginoo kay napanunod nato na dito ni Adan ug ni iba. Wala siya. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, pagsulod sa balaang spirito diha sa usa ka believer, katong mituo ka ni Jesus Christ, ang atong spirit, ningon siya, Abba, Father. Kailan na siya? Verse 17, ningon siya, and if children, verse 17, ug kon mga anak, nan mga manununod sa Dios og mga isig ka manununod uban ni Kristo kun mauman nga kita nagantos uban kaniya aron nga kita usab pagahimayaon pagtingop. So mao na atong mensahe karon, ang uluhan ani the delights of the Spirit of life. Kanang mga kalipay sa kinabuhi nga gisilyuhan sa balaang espiritu. Wala ako ato lang na i-refresh na iyahang title mga kalipay sa mga kinabuhi nga nasilyuhan sa balaang espiritu, the delights of the Spirit of life. Ingon nilang pirmiro. Imagine nga natao kas pamilya nga porte yung pobriha ba? Pobre kayo. Natao kas pamilya nga pobre kayo. Pamilya nga kanabang maingonta nga dili mo matawag nga pamilya kay dysfunctional ba? Nga ngit-ngit nga pamilya ba?
ngit-ngit nga pamilya sa ato pa wala diha gyud ang Ginoo. Imagine na nga naa ka ng pamilya nga walay paglaom, walay mga prospect for the future. Imagine na nga naa ka ng pamilya nga makaingon tag himalatyon ba? Himalatyon nga wala gyud na mag-amuma nimo sa tanan nimong kinabuhi. Mao na imagine. So, imagine na. Now, karon lain na pud imagine. Now, imagine na pud karon nga along the way na ay niabot nga maayo kayo, gentle kayo, o bahandianon nga tao. Bahandianon nga tao. Kaning tawhana nagsulti nimo nga nahigugma biya ko nimo. Nahigugma biya ko nimo. Dayon nag-offer siya nga dadon kaniya himu sa ilang panimalay, himuon kaniyang kaugalingong anak. Kaning tawhana gitagaan ka, gi-offer siya, nag-offer siya everything nga ang imong pamilya wala gyud gani makahatag nimo. Dahil ingon siya, kaning akong tanyag nimo free of charge ni. Walay bayad ni. Walay bayad. So, ang tanan lang imong buhaton, musunod ka kanako dahil mo sugot ka nga himuon ta kang anak. Sabi mo no? Mura bitaw layo ra kayo sa tinuod ba? Kaya akong sulti, layo ra kayo sa tinuod. Di ba? Pero ingon ani, that is exactly maugod na ang insakto sa unsay mahitabo sa matag tao kinsa gibase niya, gibutang niya ang iyang pagtuo diha sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Mao na ang nahitabo nimo kung ikaw duna kay pagtuo diha sa Ginoo ni Jesus Christ, pagtuo sa gospel. So, as Paul moves deeper in this 8th chapter of Romans, he is continuing to illustrate the superiority of this spirit life. So, samtang si Paul, ato man ang sequence ng mensahe ani. Samtang si Paul, nagkalalom ang iyang gitudlo kanato diri sa Romans 8 of Romans, nagpadayon siya pagpadayag nga superior kayo, labaw gyud kayo ang kinabuhi nga naay balang espiritu. Si Paul gisultihan nata na ato nang nahatag ni nga mensahe bahin aning deliverance of the spirit life. Ato na nang ato pang isang Domingo. Then atong last Sunday atong mensahe is the differences of the spirit life. Humanata ana og hatag ninyo mensahe. Karon niining mga bersikulo nag-istorya si Paul bahin sa delights of the spirit life. Delights, mga kalipay sa kinabuhi nga gisilyuhan sa barang espiritu. Gisultihan ta nga matag tao nga save. Matag tao nga save. Gidala na ka ngadto sa pamilya sa Dios. O magakalipay ka sa tanan mga katungod, katanan mga privileges of a natural born children. Magakalipay ka. So atong tan-aw ni mga bersikulohan ning kahaponon og magistorya ta pila ka minuto bahin aning the delights of the spirit life. Mao na ato mensahe karon. Number 1, the delight of our adoption. Kanang kalipay nga gisagop ta sa Ginoo. The delight of our adoption. Ang kalipay sa pagsagop sa Ginoo nato. Ingon din sa 14 o 15, akong balikon og basa ha, ingon dire. Kay sa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Kay kamo wala man nagpakadawat sa Espiritu sa pagkaulipon pag-usab aron mahadlok apan kamo na nagpakadawat sa Espiritu sa pagkasinagop nga pinaagi ni kita nagatuaw Aba, Amahan. Okay, part A of this, we have a new family. So if you are saved,
doon na kay bagong pamilya. Doon na kay bagong pamilya. According to Paul, nato panahon nga misalig ta, mituo ta, midawat ka ni Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas o midawat ka kinasingkasin sa gospel, nahimo kang sons of God. Nahimo tang mga anak sa Dios. That is, gikuha ta gikan anang pamilya ni Adam, dayon gitanom ta dinha sa pamilya sa Dios. So, we are literally His children. So kita literally iya tang mga anak. 1 John chapter 3, 1 to 3. Kamoy basa na 1 John 3 verse 1. Kamoy basa. Ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. O, mao na yung ni John. So, according to Paul, mao na ang gisulti niya. So, kaya mga bersikulo ni John, nagsulti niya na to, nga, we are His children now. Nga kita, anak na to sa Diyos. And that one day, we will be just like our new Father. Matod pa sa atong gibasa diha. So, you can notice here, notice what the first part of verse 14 says. It says that, as man as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. O, paminawa na gud ni personally. Personally, dawatan ni personally. Kaya ikaw nga save, ingunanin ni siya. As man as led by the Spirit of God, ikaw gigiyahan ka sa balang Espiritu, ingon ang pulong sa Dios, mga anak ta sa Dios. Mga anak ta sa Dios. Now, unsa may bot pasabot ani mauna nga kadtong kinsa naa diha na anang pamilyaha, nagsugod ka og sama anang pamilyaha. Pamilya sa Ginoo. For example, there are certain people in this church who sound and act like their parents. Sometimes, o mag-istorya ta sa telepono, dili yun ta makasultik palayo, tungod kay kanang mga sinultihan nila, mura pog atong ginikanan. Murag atos lang ginikanan, o malungog na to nga, murag atong mga ginikanan. So, kita tanan makadevelop ta o kinaiya nga similar to the family to which we belong. So, ingon ana, gikan ko tas pamilya ni Adam, then to ano tas pamilya sa Ginoo. Now, the same holds true in the life of the believer. Ano siya? If a person is saved, they will develop traits that are like the Father's family. So, mauna na ang matingala kang ikaw mismo malahi ka sa imong silingan, sa imong mga kauban, imong barkada nga dili save. Malahi ka. Okay. The primary trait being that they will be led by the Spirit of God. Ang una gyud nga kinaiya nga ikaw nga save, gigiyahan ka sa balaang Espiritu. Tanawa. Every child of God has this Holy Spirit living with him. Balikon ako. Matag anak sa Ginoo, naani mo diha ang balaang Espiritu, nagpuyo diha kanimo. Sa ato sa basahan, Romans 8:9. Kamoy basa ng Romans 8:9. Ready, read. Thank you. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you,
Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Muna na siya. So, kalos amang ka nasilyuhi sa baraang Espiritu. Kalos amang ka. Natong panahon nga nakadungog ka sa gospel, nakasabot ka sa gospel ni Paul, katong Christ died by sharing of His blood, then for all our sins, buried, rose again the third day according to the Scriptures. Nakadungog ka na mauna ang gospel nga makasave. Nakadungog ka na, nakasabot ka, dayon misalig ka ni Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas. Mibilib ka, misalig ka, o mituo ka. Ang pulong sa Dios, Ephesians 1:13, gisilyuhan ka sa balaang Espiritu. Without your knowing, God is making His move. Misulod siya. So, kung ang Espiritu naa kanimo, if the Spirit is in residence, He will make His presence known. Kung ang balang Espiritu na nagpuyo nimo, ang balang Espiritu mismo maghimog mga pamaagi nga mahibal-an nimo nga naa siya diha nimo. Ano na siya? He will change the life he inhabits. Iyang utruhon ang kinabuhi ni adtong tao nga naa siya nasa sulod. Gayang gisudlan. So, by the way, mauni ang dako kayong mga buot ipasabot nga nakabaton ta og kasiguruhan sa atong kaluwasan. So, kung naa nimo ang balang Espiritu diha kanimo, ang pulong sa Dios nagtudlo na siguro na kayo ang imong salvation. Tanawa rin ko ng pulong sa Dios, ang mga anak sa Dios are led by the Spirit, gigiyahan sa balang Espiritu. So kung pangutana, does the Spirit of God ever lead you to do anything? Ang balaang Espiritu ba sa Ginoo, gigiyahan ba ka sa paghimo sa tanang mga butang? Because if not, you should check up. Susiha ang imong kaugalingon. Part B. We have a new father. Doon na tayo bago nga amahan. Ang verse 15, nagsulti ni nato nga we had been delivered from the bondage of fear. Kita napagawas na ta sa gapos sa kahadlok. And that we had been adopted, gisagop na ta diha sa pamilya sa Dios. Now, kining atong society, kaning adopted children, kasagaran mo bate sila nga o makasabot sila nga second class ra sila nga member of the family sa atong society. O subo kay palandungan, subo kay na palandungon, pero tinuod na sa kadaghan nga nahitabo din sa atong society. So kani sila, they are forever reminded of the fact that they were not born into the adoptive family. Mao na ang atong society. However, in ancient Rome, sa karaan nga nasod sa Roma, kaning mga butang dako ay diferensya. Dako kay ning diferensya dito sa ilaha. Tungod kay to be adopted was considered a great privilege. Kung adapon ka dito, makonsider na nila nga dako kay ng pribileyo. Mao ni ang adoption nila, ang buot ipasabot sa ilang adoption. The word adoption is hotesia. Hotesia na sa ilahang pinulungan. Ang buot pasabot ana gibutang ka isip usa ka anak. Gibutang ka isip usa ka anak. Nang kaning hulagway sa adoption, usa kini kanindot kayong hulagway sa unsay gihimo sa Dios alang sa mga Kristohanon. In the ancient world, the family was based on a Roman law. Natong dugay ng mga panahon sa kalibutan,
ah, ang ang pamilya gibase na siya sa Roman law, gitawag na siya og patria potestas. Patria potestas amot pasabot ana ang amahan naa niya ang tanang gahom. Naa niya ang tanang gahom diya sa amahan. Now, kanang nga balaod gihatag diha sa amahan ang hingpit gyud nga authority over his children samtang siya buhi pa. Samtang siya buhi pa. So, he could work, he could enslave his children, pwede niya ma-enslave, pwede niya mabaligya ang iyang anak, kung gusto niya ibaligya. Then, abi nimo kung kanang anak ka badlungon kayo, pwede siya makapronounce og death penalty. Yung ana ng balaura. So, regardless of child's adult age, bisan pagpila ila ng bataa, the father held all power over personal and property rights. Mauna ang karaan nga balaod sa atong kalibutan kaniadto. Therefore, adoption was a serious matter. Yet, it was a common practice to ensure that a family would not become extinct by having no male children. Muna ilahaso, sila kaniadto, pananglitan wala gyud sila anak lalaki, maningkamot sila nga mo-adopt sila lalaki aron dili ma-instinct ang ilang mawala ang ilang pamilya. For example, ako o puro babae akong anak, o niya akong apelyido Mantos, mawala na akong apelyido nga Mantos. Kaya mga babae man, mautro man ang ilang apelyido. Pero mauna nga kani sila kung yun na ang instance hitabo, mag-adapt sila lalaki para maoy budala sila ng apelyido. Muna na siya. So, when a child was adopted, 3 legal steps were taken. Ano siya? Kamoy akong pabasahon ano niya siya. When a child was adopted, 3 legal steps were taken. Okay, number 1, kamoy basahan niya siya aron masabot ko ninyo ba? Number 1, kamoy basa, ready, read. Una na, number 1. Number 2, go. Thank you. Number 3, ready, read. So mauna niya siya ang legal steps nga kung adapon ang usa ka tawo diya sa pamilya. Now, ibasa ninyo ng 1 to 3. When we came to Jesus Christ, natong panahon nga nakabatuntan ni Jesus Christ, we were taken out of Adam and adopted in Jesus Christ. We have a new father. We have a new father. Muna atong kahimtang. Part C, we have a new freedom. Doon na tayo bagong kagawasan. Kaning nga bersikulo, these verses tell us that as children of God, we have been delivered from the power and influence of the flesh. Influence sa atong unod-nun nga pagbati. So, we are no longer led by Satan. Dili na, wala na tagigiyahe bahin sa activities sa yawa o ang mga whims and caprices sa atong flesh. Kaning bang gusto sa atong unod. Now, we are led by the Spirit of God. Karon, gigiyahan na ta sa Espiritu sa Diyos. Not only have we been delivered from our old leadership, dili lang kay gipagawas na ta sa atong karaan nga leadership, we have been delivered
from the life of fear. Ipagawas na ta diha sa kinabuhi sa kahadlok nga mauna ang kasagaran natong gikinabuhi samtang naapata didto sa atong old family. So, karon nga ni anata ni Jesus Christ, we are brought into a close relationship with our new Heavenly Father. Karon nga naa na ka ni Jesus Christ, gidala ka ngadto sa suod kay nga relasyon sa atong bag-o nga langit nun nga amahan. Relasyon ani niya nga suod kayo nga we are permitted to address our God Abba or Father or Daddy. Gihatag na diri kanato nga permission sa Ginoo nga pwede na kamo tawag nako Abba. Kato atong gibasa kaniya. So the idea is that we are brought into such an intimate relationship with God. Ang idea ani niya siya, sabtan niya siya nga gidalata ngadto sa suod kaayo nga relasyon uban sa Ginoo nga we assume the place of small children nga kanamang i-assume na to nga naata sa lugar sa gamay nga bata kinsa sa tanang panahon musinggit ta sa Ginoo kung masakitan, di ba? Ang bata kung masakitan, kung manluod, musinggit sa iyang ginikanan. Ngun ana atong kahimtang musinggit ta ngadto sa Ginoo. Ang atong hitabo mura tag helpless child nga kanunay magahilak ngadto sa atong amahan. So, there is the idea of intimacy and dependence. Ang idea ani dunay suod kayo nga pagbati o pagsalig ngadto sa Ginoo. Pero kumplito ba atong wala tay kahadlok? Complete lack of fear. Of course, dunay dako kayo natong respeto o pagtahod sa atong buhi nga Dios. But there is a sense that our Father will not harm us. Doon natin pagbati ba nga atong amahan, dili gyud ta niya i-harm. Dili ta niya pasagdan. But that He loved us enough to die for us. Nahibalo ka nga atong Dios nahigugma siya tayo sa tao hangtod nga siya nagpakamatay alang kanato. So, mauna gihimo sa Dios diri kanato, and He will certainly care for us as we walk with Him. As we walk with Him. Number 2, the delight of our assurance. Ang kalipay sa atong kasiguruhan. Not only have we been adopted into the family of God, but we are given priceless assurance of that fact in our hearts day to day. So, part A of that is our communion with the Spirit ng atong pakighinabi, pakiguban sa balaang Espiritu. Ang anak sa Dios, duna na siya ignontang blessed communion with the Holy Spirit of God. It was this relationship that was predicted by the Lord Himself katong diri sa kalibutan si Jesus Christ. John 14:16-18. Mauna ang iyang gisulti ni Jesus Christ. Nakapula na, basta nakapula, Jesus Christ gisulti ana. John 14:16, kamoy basa ana. Ready, read. So, mauna na siya. Akong basaw ko tro. And I will pray the Father, si Jesus Christ ni, that He shall give you another comforter, maunang Holy Spirit, that He may abide with you forever. Forever, hantod sa hantod sa atong kamatayon. Now, mauni ang dako kay natong kalipay sa atong panahon karon. Tungod kay ang balaang Espiritu, karong panahon na sa New Testament, sa atong panahon karon, ingon diri, He will abide with you forever. Verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it saith Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be
with you. I will not leave you comfortless. I will come to you. So, mao na akong gisulti ganihang ang anak sa Dios doon na sa blessed communion with the Holy Spirit. So relasyonin nato sa Ginoo nga mismo si Jesus Christ iya na lang na tan-aw in advance. So, the Spirit of God spends time with the redeemed. Ang Espiritu sa Ginoo naghatag yun nagpanahon sa mga tao nga gilukat niya sa iyang bililhong dugo. And this is a truth that the believer must not take for granted. Kung mahimo lang, ayaw tugote nga imulan ato ning ordinaryohon. Ordinaryohon ni nato ning balaang espiritu nga naa nato. Abi nimo maka-experience yung ka ni kung save ka no, kung save ka. Konsultihan lang ka sa akong experience personal. Kung mo save ka niya. Mo sulod ka o mga establishment nga daghang suga gasiga-siga sa sulod, lain imong pagbati. Mura kag mugawas, mura kag kagawason. Pero ang imong mga kauban, lainan nimo kay dili nakakaayo mo kuyog nila. Kay lain man imong pagbati nga naa ka sa sulod. Why is that? Because of the Holy Spirit naa nato. Naa nato. So, yung ana ni siya nga ana ni mao ni ang usa sa mga akong ipasabot ninyo nga ang atong Ginoo, ang atong ambalaang espiritu gahatag yun ni siya taas-taas nga panahon alang kanimo nga gilukat sa bililhong dugo ni Jesus Christ. Ug mao ni ang kamatuoran nga ang usa ka believer kung mahimo lang dili nato ni i-take for granted. Importante kay ni. Ang ambalaang espiritu mao ni naggiya kanato, mao ni nagtudlo kanato sa tanan nga atong kinahanglanon nga unsaon pagkinubuhi nga mahimaya ang Ginoo samtang niata ni kalibutan. Part B, our confidence in the Spirit. Our confidence, ang atong kumpiyansa diha sa balang Espiritu. The Spirit of God has fellowship with those who are saved by grace. So, mao na, nindot ka paminaw, no? The Spirit of God, doon na siya pakikuyog kanimo, alang ni atong kinsa na luwas pinaagi sa grasya. And that is one of the surest ways to know that you have been born again. Mao na ang pinakasiguradong mga paagi mahibalo ka nga nataho ka pag-usab. If you are genuinely saved, you will know it because the Spirit of God will hold communion with you. Paminaw ani niya siya, ha? He will speak to your heart. He will tell you things. He will guide you. He will warn you. He will lead you. He will feed you. He will comfort you. He will teach you the truth. Now, kaning akong ipanulti ninyo nga He will speak to your heart, kinahanglan ni basahon nato ang pulong sa Dios. Kaya ang balaang espiritu makikistorya, dili man nato ni madungog. Mura lang ni siya og mura lang ni siya og mura dili gani gyud taghoy, mura bang inclination lang ba. Pero dili nato ni siya madungog. So, kung mabasa kag Biblia, akong basahon, akong isultig balik ha, kung mabasa tag pulong sa Dios, He will speak to your heart, He will tell you things, He will guide you, He will warn you, He will lead you, He will feed you, He will comfort you, He will teach you the truth. Wala na siya. So, if the Spirit of God never speaks to your heart, kung ang Espiritu sa Ginoo dili mag-istorya sa imong kasing-kasing, then yun ang pulong sa Dios, kinahanglan susiho na to atong kaugalingon. Susiho na to atong kaugalingon. Examine yourself. It may be that you are never really been saved. Base o wala gyud ka ma-save. Siguruha gyud.
siguruhon kaning ato siniguro man ni mao bitaw na magtan-aw tagtao ingon tan-aw taw kani save ba kani siya makadula ta bisita dire kinahanglan ang atong pagtan-aw save ba kani sila kay kung dili ma-save gusto ta mga kagawas ma-save mo na siya. So balik ko nako, if the Spirit of God never speaks to your heart, then you need to examine yourself. It may be that you have been really not never been saved. So mao na nga susihon na to tong kaugalingon. Kay ang atong Ginoo sama mura ba nag-inahan ba nga kanunay na siya maghalog sa iyang mga bukton sa iyahang insecure child every day. Dahil every day ka nang inahan, kanunay na siyang magsulti sa iyang undying love ngadto siyang anak. The Spirit of God does the same things. Ang Espiritu sa Ginoo mao na gihimo pareha sa anang gihimo sa inahan. Alang ni adtong usa ka tawo nga gilukat sa bililhon niyang dugo. You are redeemed child of the Lord. So ang atong Ginoo, the Holy Spirit, mao ni ang langit nun nga nahigugma sa atong kalag. He is the divine lover of our soul. Our soul. Number three. The delight of our affluence. Ang kalipay sa atong pagkabahandianon. Dato kayo ta. The delight of our affluence. So, not only are we adopted into the family and assured of the fact every day of our lives, we are also wealthy beyond measure. Ikaw usab, ako, nga luwas, bahandi anon ka sa dili masukod. Dili masukod. Notice what this verse teaches us about our new standing. Anong bago na itong standing? Part A, our privilege. Our privilege. Kaninga verse, nagtudlo na to that we are heirs of God. Ato nga kita mga manununod tas Ginoo. Tuguti ko pagpahinumdum kanimo nga ang atong langit nung amahan is wealthy beyond measure. Ang atong amahan bahandianon kini sa dili masukod. Dili masukod ang iyang bahandi. Ang Biblia nagtudlo nato dinhi nga kamatuoran. Basahon lang nato diri kanilang Psalm chapter 50, 10, 11, 12. Kami basaan ng verse 10. Ready, read. Oh, yan itaran. Verse 11, go. Verse 12, go. Ang kalibutan iyahan ang universe iyahan ang tanang butang iyahan So, mao na ang kahimtang sa atong langit nung amahan. Okay, mao na siya. Tanan butang sa kalibutan iya sa Ginoo. Ang wealth sa atong Ginoo is beyond measure. Gibasa ninyo in the book of Psalms. Ikaw, ako, we have the privilege of sharing that vast wealth of the Heavenly Father. Ikaw, ako, doon na tayo pribilyo nga makashare ta na nga dako kayong bahandi sa atong langit nung amahan. Mauni ang gisulti ni Paul in the Philippians 4:15 nga kanang Philippians 4:19 di ay dako kay na ang pagpasabot sa Ginoo gisulti ni Paul alang nato. Mauni ang gisulti 4:19 ingon dire. But my God shall supply all your need niha dili wants. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. Ato pamasabtan na to, He is able to meet our need no matter how great they may appear. So, ang atong Ginoo, makatagbo na siya sa atong kinahanglanon bisag unsa pa na kadagko nga mga butang. So, unsay naa niya?
belong to us right now. Unsay naa sa atong Ginoo, naapod na kanato karong mga panahon na. Luke 12:32. Nindot kayo ang Luke 12:32 ingon dito. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Muna ingon sa Ginoo. Ingon sa Ginoo. Asa man ka dalon sa Ginoo. Ingon siya, dalon ka dito sa iyang gingharian. Si Jesus Christ gasulti si Jesus Christ gasulti siya nga, ikaw nga believer, dalon ka nako sa akong kingdom. Unsa man nga kingdom? Kadto bitong millennium period, katong 1,000 years, nga si Jesus Christ maghari sa tibuok kalibutan, 1,000 ka tuig. Dadon ta niya dito, maghari ta uban kaniya. Mauna ang kanindot sa kita nga na-save. Kung naalang dinhi sa atong sumbok kanang kanta nga awit nga The Child of the King, may siguro ng kantahon nato kung naalang. The Child of the King. Part B, our portion. Our portion. Not only are we the heirs of God, dili lang kita sumusunod sa Ginoo, but we have been made joint heirs with Jesus. Muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo, dili na atong tumutumo. So literally, we are given an equal share in the wealth of our Father. In the wealth of our Father. Under Jewish law, sa balaod sa mga Hudiyo, ang kinamagulangan nga anak, matagaan man na siya og double portion of the father's wealth. Mauna ang ilang batasan. For example, 5 mo ka lalaki. Lalaki naman ang bahinan, anak, ang mga babae, dili man bahinan kay ang mga babae, tagaan siya sa mga iring sa iyang asawa. Moto ihatag niya. Ang mga lalaki, lima sila kaigsoon lalaki, 5 ka ektarya, tag sa ka ektarya siya. Sila, supposedly. Pero ang kamagulangan, 2 ka ektarya ang ihatag. Muna ang Jewish law. The eldest son would be given a double portion of the father's wealth. However, under Roman law, all sons were treated equally. Sa Roman law, talang mga anak treated equally. Kung ako ning una-unaon bahin ani niya, dili man siguro sa ideya nga makakuha tag mga butang nga maoy makapalipay nato. Dili siguro nga ang makakuha tag butang nga maoy makahatag nato og katingala, malipay lang ta nga nakasabota nga kita gibutang diha ta sa the same footing with Jesus Christ. The same footing with Jesus Christ. Now, please do not misunderstand me. But you and I that are saved have been declared to be the sons of God. Muna atong kahimtang. Ikaw, ako, nga luwas, gideclare ta nga mga anak sa Dios. And we are given the same standing before God as His Son, Jesus Christ. Sa standing sa pananaw sa Ginoo, nato og Jesus Christ, parihas ra. Pero, kita dili magyud ta mahimo nga parehas ni Jesus Christ. Ginoo man na siya. But we have been made like Him in the Father's eyes. So sa pananaw sa Ginoo, siya anak sa Dios, kita pod anak sa Ginoo. Sa pananaw sa Ginoo, parehas ra ang pananaw sa Ginoo diri kanato. So part C, our promise. Our promise. As we pass through this life, samtang muagi ta aning kalibutan na, muagi magyud tag mga lisod nga mga panahon. O dunay mga panahon nga magatubang ta og daghang mga pagsulay. Dili kalikaya na. So there will be many times when we feel like God nga gipasagdan ta sa Ginoo, wala niya tagbua atong mga kinahanglanon sa
untay atong gihuna-huna nga angay unta niya tagbuon. However, we need to remember, kinahanglan nga makahinumdum ta that we are pilgrims and strangers in this present world. Kita kinahanglan makahinumdum ta nga kita lumalabay lang ta, mga langyaw lang ta aning kalibutana. The fullness of our inheritance, ang kapuno sa atong mga masunod, dili na nato ma-realize hangtod nga muabot ta dito sa atong puloy-anan, dito sa balay sa atong abahan. When we get to heaven, kung kita muadto na ta sa langit, then makita na nato unsa ka kabadihaanon dito. Unsa ka kabadihaanon, unsa ka kadato dito. O imo lang tan-aw ng imong palibot, makaingon ka nga nindot kayo, bahandianon ka, kayo ka tuwa dito sa langit. Ganuman, Revelation 21, taas kayo na 1 to 22, di lang nato basahon, ako lang ng summary. Ikaw ako, kung tuwa na to sa langit, adto ka papuyon sa new heaven and new earth. Then dito ka mo puyo ultimately, gihinganlan nag New Jerusalem. Mauna atong puyanan dito. Gikan dire ano niya siya dalon ta dito sa langit, di ba? Dalon ta sa langit. Pagkumanda to sa langit, doon na pa dalon ta sa Father's house, doon na pa marriage of the Lamb, then balik ta dire sa Armageddon, then mapuyo tag 1,000 ka tuig uban ni Jesus Christ. Maghari ta uban ni Jesus Christ. Then paghuman na lang after millennium, buhian o kadyot ang yawa, makatintal na po siya daghang tao din sa kalibutan. Ultimately, gamay ramang panahon na ultimately, buntogon siya sa Ginoo, then ilabay siya dito sa lake of fire. Abi nimo kita na dito ta papuyo dito sa new heaven and new earth, kanang gihinganlan og New Jerusalem. Mauna atong puloy-anan dito sa langit. Samtang dunay tao din sa kalibutan, dunay tao din kita, tuan nato mabati gyud ang unsa ka bahandianon dito kung tuan nata sa langit. And everyone, every saved one, mauna atong atuan. Mauna atong atuan. So, mauna conclusion sa atong mensahe, there is no comparison between what we have now in the Spirit and what we endured in the flesh. God has encouraged me afresh. Ang Ginoo na encourage na ko na karong bago as His child through this passage. So, there may be those here this afternoon who are struggling with the matter of assurance. Basig doon na karon din kahapon nun nga nang limbasog ka sa bahin sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. If so, the Holy Spirit can help you get your sonship settled. Yun na lang isettle na. Others may be dealing with a need in their lives. Why not bring that need and the one who owns it all and let Him meet it for you? Ang uban nato siguro gusto lang moduol sa Ginoo, pasalamatan ang Ginoo nga gi-adapt ka ngadto sa iyang pamilya. Pasalamat at ng Ginoo. So, we are a blessed people and we need to be grateful. Whatever the need of our heart, maybe this afternoon, there is a help in the presence of God. Nindog ta, mag-ampo ta. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong, pinagi sa pulong ni Paul. Salamat kay Ginoong doon namin mga kalipay sa among kinabuhi, kami nga siliuhan nimo sa balaang Espiritu. Salamat kay Ginoo akong ipangamuyo nga kining mensahe, mulugdag ni sa kasing-kasing namong tanan Ginoo. Kay mauni among pasikaranan nga kami tinuod gyud na tawo pag-usab. Pasikaranan namo Ginoo nga doon na kasiguruhan sa among kaluwasan. O akong gihangyo ang matausa, you can sit it down there, you can kneel, paki-istorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo nga gi-adapt ka dito sa pamilya sa Ginoo o pangayo sa Ginoo dagkong mga butang
tungod kay nga atong Ginoo bahandianon beyond measure. Do it this afternoon. Amahan naman langit doon, buhi namo nga Dios. Nining kahapon no namahan among ipasalamatan ikaw Ginoo sa imong pulong. Salamat sa matag usa nga niya karon. O ang imong mga anak Lord anaa sa ilang tagsa kaliguranan. Wala ko kahibalo sa ilahang tinguha diya kan sa ilang kasing-kasing amahan. Apan ako nangamoyo kanimo Ginoo nga pataling hugi ikiling imong igdulungog alang sa tinguha silang kasing-kasing. Apan ako Ginoo isip pastor ni nga iglesia, akong gipangamoyo nga ikaw ang among Ginoong gamahanan sa tanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, akong gipangamoyo nga ikaw nga among Dios, labing kamahanan maghimo sa imong naong nga magsidlak na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga anha sa matag usa. Amahan naman langit nun, ako nangamoyo kanimo Ginoo nga ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Ni katapusan mga adlaw amahan, among gipangamuyo kanimo Ginoo, lig-una amahan among pagtuo diha kanimo, magapadayon kami sa pagsimba kanimo, magapadayon kami sa pagampo kanimo amahan, magapadayon kami sa pag-alagad kanimo hantod imo kaming kuhaon in rapture. Amahan na malungit nun, kinamong pagampo pangaliw po kanimo, bisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, kita. Okay, as we end our service, let us sing our last song. Now we're going to sing Stand Up for Jesus. Amen. Let us all rise. Okay, first stanza, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory and to victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Verse 2, stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in his glorious day, ye that are men serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength opposed. Verse 3, stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting their last verse. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matag-usa. And let's see each other by next Sunday. Amen. And don't forget to pray, alang sa itong makauban sa church. And by next Sunday, by Wednesday, if you cannot come, then nakay prayer requests. Amuaning ipabalos matagusang, you can send your prayer requests para matabangan itong ampo. Amen? Kayo karon na ito ang idukot o mga ulo, magampo ta. Buyig balaan nga Diyos, magagawam sa tanan. Tag-iya sa lang ito sa yuta, Diyos nga balaan.
Salamat, Lord, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, for using our pastor, Amahan. Salamat, Lord, sa kaluwasan niya mong gihatag kanamo, Amahan, nga mahimo kaming membro sa imong pamilya. Salamat, Lord, sa pagkamatay sa cross. Ay namong ginapangamuyo kanimo, Amahan, nya kani nga salvation, Lord, amo po ta ma-share ngadto sa uban o God. Sa among pagpamauli karon, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw. And we pray, the Heavenly Father, bani kami, Lord, sa lain na pod nga simana sa among kinabuhi. And we are praying also, Lord, to bless the practice of the choir. In Christ we pray and the forgiveness of our sins. Amen.